Hindi kinatigan ng Sandiganbayan 3rd Division ang ilan sa mga mosyon ng akusadong si dating Senador Bong Revilla. Kabilang naritong hiling niya na mailipat siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Base sa pahina 25, nakasaad sa mosyon ni Revilla ang dahilan kung bakit nais nito na manatili sa pasilidad ng PNP. Ayon kay Revilla, kung sa regular na jail facility umano siya mananatili, ay mataas ang posibleng panganib na siya ay masaktan, maharas o ma-assassinate dahil sa gang-related violence, lalo na't public figure ito. Dagdag pa niya, mas ligtas umano siya kung nakadetine siya sa PNP Custodial Center dahil sa sapat ang seguridad at bantay. Ayon sa korte, ang mga alegasyon ni Revilla tungkol sa banta sa kanyang buhay ay puro espekulasyon lamang. Kaya wala raw sapat na rason para paniwalaan na delikado ang buhay ni Revilla para ilipat siya sa custodial center. Una na ring sumulat si PNP Chief Jose Nartates noong January 20. Hiniling niya kay Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na wag nang maglabas ng commitment order para sa PNP Custodial Center at iba pa nilang pasilidad sa buong bansa. Paliwanag ni Nartates, ginagamit lamang ito bilang temporaryong pasilidad ng mga detainee at malaking bigat sa kanila ang gastos at manpower para sa pagbabantay sa mga akusado. Tiniyak naman ni Jail Warden at Superintendent Maria Lourdes Pasion na ligtas ang male dormitory sa Payatas. Itinalaga ang jail dormitory para sa mga akusado ng flood control scandal. Sapat ang manpower at hindi rin anya ito congested. Katunayan may sapat anya itong air ventilation, shower room, lavatory, ceiling fans at beddings at iba pa. Bukod kay Revilla, denied o ibinasura rin ng korte ang mosyon ng kampo ni dating DPWH Bulacan Engineer Emelita Huat na manatili siya sa Bulacan Provincial Police Office. Hindi rin pinayagan ng korte ang mosyon ng kampo ng dating senador at kapwa-akusado na si Juanito Mendoza na magkaroon ng muling pag-iimbestiga, deferment ng pagpapalabas ng warrant of arrest at ang pagbasura sa kaso dahil sa kakulangan ng basehan. Samantala sa text message naman ng lead legal counsel ni Revilla na si Attorney Ramon Esguera sa SM Ray News, sinabi nitong wala pang aksyon ang depensa. Hindi pa anya natatanggap ng kampo ang formal na desisyon ng korte at kapag natanggap na ito, magpupulong sila upang pagplanuhan ang kanilang susunod na hakbang. Matatandang nahaharap sa kasong malversation si Revilla at mga kapwa-akusado nito ng mga DPWH officials dahil sa umunoy 92.8 milyong flood control scandal sa Pandi, Bulacan. Nagkaroon din umano ng sabwatan ng mga akusado upang mailabas ang pondo.